Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan. Sila pa naiskasuhan. Putang ina mo. Apakaingay mo, hinayupa ka. Oh, eto doon sa mga INC mga siraulo ha, pero hindi lahat ha. Ito ay doon lang sa mga siraulo na INC. Hindi lahat kasi ng INC ay siraulo, meron naman diyang matitino. Doon sa mga matitino na miyembro ng INC, hindi ito para sa inyo, okay? Ito ay para lamang doon sa mga siraulong nakikinig dito. Nakagaya nitong di ba ito yung spokesperson ng INC ng kulto. O di ba? Sobrang siraulo. Isipin mo, ipinagtatanggol niya ang tinutukoy niya rito ay ang 18 marites. At hindi lang 18 marites. Sino pa tinutukoy niya rito? Yung Diskaya. Na kasi nga, si Marco Tae, tumanggap ng pera mula kay Diskaya at hindi na ipagtanggol. At si Marco Tae, tumanggap lang ng pera, hindi naman niya na ipagtanggol at nailabas itong si Carly Diskaya at si Diskaya yung babae. At ayun, parehas, no bail na ngayon. So, ganyan. Ganyan guys, ganyan ang ipinagtatanggol nitong mga iglesia ni kulto. Paano hindi kayo tatawaging kulto? Ang hilig nyo makialam sa gobyerno. Ang hilig nyo sumausaw kasi sinasabi ninyo nagsisiga-sigaan kayo. 'Di ba? Ayaw nyong mawawala sa eksena. Kayo kasi mga iglesyang atribida, no? Pabida-bida. Kaya kayo tinatawag na kulto eh. Kulto naman talaga kayo. Isipin nyo, kinokontrol ninyo ang buhay ng inyong miyembro, pati pagboto. Meron nga akong isang napanood na nag-content, dinedebunk itong sinabi nila Father Reyes. Aba. Nagbigay pa ng link at nung panoorin ko ang link, yung paliwanag nung bobo nilang diakono about sa ginagawa nilang normal at valid at nasa Biblia daw. Ang tawag dito, ang pagboto na iisang boto, ang block voting, nasa Biblia daw. Nung tingnan ko, what the heck? Hindi marunong, iniiba ang interpretasyon, hindi kinuha ang buong konteksto, ang kinuha, bersikulo. Hindi kinuha ang buong paliwanag ni Apostol Pablo. Tatanga-tanga, ganyang katanga yung mga diakono dyan. Di ba, ganyang kabobo. Kaya kapag sa debate, sunog na sunog eh. Di ba ga? Oh. Ngayon, sinong pinagtatanggol nito? Yung 18 marites, sino? Si mga Diskaya, yung mga flood control. Tapos sasabihin niya ang ipinakukulong ay itong mga tetestigo. Sinong may sabi sa'yo? Sa totoo lang, dahil tawag dito, tagapagsalitang ito ng INC, ang pinoproblema kasi nito si Marco Tae. Dahil si Marco Tae makukulong na. Di ba? Malapit na. Tapos, tumanggap lang kay Diskaya ng pera, hindi naman nailabas. Walang nangyari. O di ba ga? At wag nyo nang itanggi, pera-pera lang kayo, mga hinayupa kayo. Di ba? O mga pagkabubobo. O pero tulad ng sinabi ko hindi naman sa lahat ng INC. Dahil meron namang matitino. Kaya lang, kulto pa rin. Nasa kulto pa rin kayo. Wala tayong magagawa dyan. Kulto naman talaga tong iglesia ni Manalo, no? Isipin mo, tinataliwas, kahit ka sa Biblia, taliwas ang kanilang mga paliwanag eh. Di ba nga? Isipin mo, valid raw yung black voting. What the heck? Iniba ang interpretasyon. Tapos kinuha isang bersikulo, hindi binasa ang buong konteksto para malaman niya kung ano ang isinulat at sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito hindi, ang sinabi ni Apostol Pablo, wala naman doon patungkol sa eleksyon. Alam nyo guys hindi tayo pastor, pero pag pinag-usapan ng Biblia, pag pinag-usapan ng mga iglesia na tinatawag, iglesia ng Corinto, Thessalonica, Efeso, lahat yan, kapag sumulat dyan si Apostol Pablo, ang kanyang mga pinapatungkulan dyan ay mga gawain patungkol sa iglesia. At siya ay nagpapayo sa bawat iglesia. No, kaya yan ay tinawag na Book of Corinthians. Yan ay mga lugar at mga iglesia. Okay? 7 churches yan eh. 7 iglesia yan. No? Corinto, Efeso, Thessalonica, ano pa ba? Corinto, Thessalonica,
Basta pito yun. Ephesians, Romans, kasama Romans. Di ba? Romans, basta yun. Pito yan. Okay, kailangan mag-research. Anyway, yun lang. At kabobo ng mga iglesia na ito, hinayupak na to. Ang ipinagtatanggol, isipin mo, parang si Loren na may sayad, no? Si Mother Solar, bayani daw. Paano naging bayani yung mga yan? Hindi bayani yan. Insulto yan kamo. Mga dishonorably discharged, bayani. Gumawa ng kalukuhan, bayani. Nagnakaw, bayani. Yung iba may kasong murder, bayani. Ay, hindi pala murder, homicide yata. Kasi kung murder, Nobel yun eh. Homicide, nakabail lang. Ngayon, bayani. What the heck? Tapos, alam pala nilang pera yung dinideliver nila, tuloy-tuloy silang nagdi-deliver. At kung hindi lang nawala si Saldiño, di nagtatrabaho pa rin sila ron at tahimik lang sila. Tapos sasabihin nyo, bayani. O di ba, bobo lang talaga kayo, mga hinayupa kayo. Nanyo! Yun lang. Sa mga bobo didili siya at may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo, manatili kayong kulto. Bye!